Magandang araw, ako po si Christian Esguera at narito ang ating 5 takeaways mula po dito sa Day 11 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Simulan po natin dito sa panalangin. Hindi po natin alam kung paano po pinipili itong mga senator judges na magbibigay po ng opening prayer sa bawat araw po ng impeachment trial. At dito po sa Day 11, ang naatasan po para manguna sa pagdarasal ay si Senator Amy Marcos. Panoorin niyo po ito. Po kami ng karunungan at malinaw na pag-iisip sa aming pagtalakay at paghatol sa impeachment ng aming vice-presidente. Alisin mo Nung pinapakinggan ko yung kanyang dasal, ang tumakbo sa isip ko, hindi kaya siya mabiliaukan dito sa mga sinasabi niya? Aming katungkulan. Ayan na nga, nabilao ka na. Alam nyo kasi, actually napakaganda po ng dasal itong sa Senator Amy Marcos. Yun nga lang, karamihan po doon sa mga binanggit niya, dapat siya mismo sundin yun hindi po ba? Nandun po yung kanyang sinasabi patungkol po sa pagganap ng kanilang tungkulin ng maayos. Meron po siya sinabi tungkol po rin sa pagiging patas, walang kinikilingan, at nakabase po sa katotohanan at sa batas. Unang-una, sino po ba yung nagpapakita na agad ng pagkiling dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Wag na po tayo magbulag-bulagan dito. Isa po si Senator Amy Marcos sa mga nangunguna sa pagpapalabas po ng kanilang bias. Obvious na obvious at ang masama po rito, wala silang pakialam kung ano ba yung opinion ng publiko rito. Talagang impunity. Anong pakialam namin kung sa tingin nyo bias kami? Basta gagawin namin itong pagtatanggol namin sa Vice Presidente. Meron pa siyang nalalaman na Pagpadala po kayo ng maraming anghel ng katotohanan. sana po kung meron nga po darating na anghel ng katotohanan, isa po sa mga kalabitin man lang ay yung mga katulad ni Senator Pia Cayetano na hanggang ngayon hindi pa po napapanagot doon po sa kanyang ipinakalat na spliced video. Diba? Kung saan po tiniwis niya yung sinabi nitong si Congressman Chel Jokno dahil mukhang napahiya sila ng kanyang kapatid doon sa mismo impeachment proceedings. Kaya ang ginawa nito si Senator Pia Cayetano, baka hindi matanggap, bumawi sa pamamagitan ng pagpapakalat ng isang spliced video na definitely baligtad po yung tamang konteksto. So again, kung talagang sincere ito pong si Senator Amy Marcos dun sa kanyang panalangin, siguro ang unang-unang dapat tumalima doon sa kanyang mga panalangin ay siya mismo at ang kanyang mga kasama dyan po sa Senate Minority. Yung magkapatid na mga Cayetano, kasama na rin po ang ating idol, yung pinakamatalinong Senator Judge sa balat ng lupa sa ngayon, si Senator Robin Hood Padilla. Okay, takeaway number 2. Okay, last week doon po sa day 10 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, na-establish po yung unusual na pag-withdraw ng cash dito pong Office of the Vice President at saka ng Department of Education sa ilalim po noon ni Vice President Sara Duterte. Ang pinagsama-sama mga cheque na ining cash nagkakahalaga po ng 612.5 million pesos. Mukha ito po kasi direksyon na ginagawa ng prosecution. So na-establish na meron pong na-withdraw na ganong kalaking halaga na unusual nga, lalo't cash po iyon. So itatahi ito kung saan naman napunta itong cash na ito at saan ginastos at tama ba yung pagkakagastos. Yun po yung direksyon niya. So kanina, humarap na po dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, yung mismo po nag-imbestiga mula po sa Commission on Audit dito po sa paggasta nitong salaping pinag-uusapan po natin. At yan po ay si Attorney Roderick Wamil. So kung susuriin po natin yung kanyang demeanor, he was very actually competent to be able to talk about the investigation itself. Although sa simula, inamin niya na he was anxious. Pero largely, kung paobserbahan po natin yung kanyang mga sinabi, yung kanyang demeanor, yung kanyang behavior, maayos po yung kanyang pagkakatestigo. At nilinaw po rito yung mga nakita ng hindi pagtalima dito po sa joint circular po ng COA at saka ng DBM noong 2015 kung saan nakasaad po kung paano ba i-liquidate, kung paano ba i-justify yung pagkakagastos o yung paggastos ng tinatawag na confidential fund. At dito nga po natin nakita na marami pong hindi pagtalima itong Office of the Vice President dito po sa circular na ito. Yun po importante na na-establish kanina. Okay, isa rin po sa mga importanteng na-establish kanina dito po sa testimonya ni Attorney Wamil ay dito po sa kanyang stint doon po sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office o yung ICFAO from 2014 to 2024. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung kanyang na-audit. Bakit kanyo?
Dahil po, since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAO, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Pangalawa, na-audit din po yung Department of Education na noon ay sa ilalim ni Vice President Sara Duterte dahil Siya lang po yung naging Deputy Secretary na nagkaroon ng confidential funds ang DepEd. kaya nga po, yun po yung naging saklaw ng kanyang audit. Takeaway number 3. Okay, dito rin po sa Day 11 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, napag-usapan na naman po itong 125 million na confidential fund ni Vice President Duterte noong 2022. Ang dapat po saklaw nitong confidential fund na ito ay fourth quarter ng 2022. Pero lumalabas po, again, napag-usapan na naman po ito dati, no? Sa level po ng House of Representatives. Ginasta po in 11 days itong 125 million in confidential funds. So pinag-uusapan po natin dito mula December 21 hanggang December 31, 2022. Ang isa pa po mga questionabling lumabas dito ay pagdating po ron sa liquidation, in particular doon po sa mga acknowledgement receipts na isinumite po ng Office of the Vice President, lumalabas po na yung iba po doon sa mga di umano'y nakatanggap ng bahagi ng confidential fund na iyon, ang lagda po, yung acknowledgement receipt, naka-date po ng December 2023 o a year after doon sa kung kailan siya dapat supposedly ginasta. Yun po, maliwanag po na questionable po iyon. Takeaway number 4, pag-usapan natin yung mga pangalan ng mga di umano'y nakatanggap ng bahagi nitong confidential funds, itong si Vice President Sara Duterte. For the first time, dito po sa mismong impeachment trial sa Senado, lumutang po yung pangalan nitong Mary Grace Piatos bilang isa po sa mga nakatanggap di umano itong confidential funds ng Pangulo. Pero meron pa po ibang mga pangalan na lumutang kanina at kaduda-duda yung mga pangalan na yon. Meron po lumutang na Andy Lim. Pagkatapos po ang pinresenta nitong prosecution, ang pangalan naman Alejandro Piquit. Kaya kanina, naging ganito yung reaksyon ni Private Prosecutor Lorna Capunan pagdating po dito sa mga pangalan. Andilim. Kanya ko pala hindi mabasa, andilim. At ito naman po ay inobjekan ng defense panel. Kung merong andilim, siguro dahil Objection, pikit. Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the contents of the documents more than what is shown Your in the Honor, I'm documents just reading. It itself. says here. And No, counsel Your Honor. can it says andilim. I think you It's know the my way it point, sounds, Your Your Honor. Honor. It's like patiting. That's the way it's spelled. And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Piquit. I was gonna say, kanya siguro madali. May pikit ang mata. Pikit. Exactly, Your Honor, our point, Your Honor. Pero obviously, kaduda-duda po yung mga pangalan na ito, no? At hindi pa nga po natin pinag-uusapan yung lumabas po before sa House of Representatives na tila iisa o ilang tao lang po yung nagsulat ng mga lagda, ng mga pangalan at lumagda para po sa iba't ibang mga pangalan. Exciting part po yan pag dumating na po sa puntong yan, yung prosecution, pag yan na po yung pinag-usapan. Pero dito pa lang po, no, ilan po sa mga pangalan na lumabas dito, lumalabas nga po na yung kanilang acknowledgement receipt ay nakadate 1 year after. Doon po sa supposed date kung saan dapat po ginastos itong confidential funds. By the way, ang pinag-uusapan po natin dito ay 845 acknowledgement receipts. Who knows kung ilan po dito yung baka dinoktor, baka ilang tao lang po yung nagsulat, at ilan po rito yung fictitious, o baka naman karamihan o lahat sa kanila. Yan po yung isa po sa mga dapat malaman natin dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay, takeaway number 5. Alam nyo, isa po dito sa mga ginagamit na dahilan even before na mga dumedepensa po dito kay Vice President Sara Duterte, sinasabi nila, bakit nyo bubusisiin itong confidential funds ng Vice Presidente? Confidential nga Hindi po ba yan yung laging ginagamit na naratibo ng kanyang mga taga-suporta? Pati na rin po yung mga trolls na nakikita mo natin all over social media. Pero isa po sa mga importante na establish kanina nitong testigo ng prosecution, ito po si Attorney
Roderick Wamil, Confidential po mismo ay yung paggagamitan, hindi yung pagbibilhan. Magkaibang bagay po kasi yun. importante po yan dahil kung sakali pong papayagan natin na wala ng resibo, wala pong justification na maayos, paano po natin masisiguro na hindi po winawaldas ng mga kinauukulan ng mga opisyal ng gobyerno ito pong confidential o intelligence funds na pinagkakaloob sa kanila. Tandaan nyo po, galing po yan sa bawis natin. Pera po natin yan. Kaya hindi po tayong pwedeng magbulag-bulag o natatanggapin na lang i-confidential nga Again, maliwanag po dito sa taga-COA. Confidential po mismo ay yung paggagamitan, hindi yung pagbibilhan. Magkaibang bagay po kasi yun. Kaya maliwanag po na dapat balikan ito pong joint circular between the COA at saka yung DBM at iba po pong mga ahensya ng 2015 dahil doon po nakalatag, nakalista po yung tamang paggastos, pag-justify, pag-liquidate nito pong confidential at intelligence funds. At ang una po dito po sa presentasyon kanina ay ito pong si Private Prosecutor Lorna Kapunan. Kanina haratang-harata po na talagang at ease siya, sanay na sanay sa litigation itong si Attorney Lorna Kapunan at marami po nakapansin dito. In fact, sa atin pong obserbasyon, marami pong mga nag-aabang dito po sa pagsalang mismo ni Attorney Lorna Kapunan. So that, basically, Day 11 gave all of us a glimpse of how she performed dito po sa impeachment trial. Actually, kanina, dahil bitin po yung oras dito po sa pagpipresent ng testigo at ebidensya dito po sa confidential funds issue, pagpapatuloy nga po yan sa day 12 at asahan nyo po na hindi po mangingimi, hindi po tatahimik lang basta-basta. Ito pong mga defense senator judges. Asahan nyo po, talagang patuloy po yung kanilang pagbusisi at pagtatanggol pa rin dito sa Vice Presidente. Kaya babalik po tayo doon sa panalangin ni Senator Amy Marcos. Siguro kailangan po ng isang malaking milagro para magpakita po sila ng tunay na pagiging patas. Again, ako po si Christian Esguerra and these have been my 5 takeaways mula po sa Day 11 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So help me God.